Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay mapuno ng kagalakan dahil nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. At tayong mga binyagan ay inaanyayahan din na mamatay sa sarili, mamatay sa kasalanan, upang mabuhay lagi para sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinapon nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
pag-ibig ng Diyos ay hindi ko sukat. Lakas ng Panginoon, ang siyang magtutulog ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating buhay. Aking sinasabing di ba ko papanang ang buhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Patungo na magtatayo ng tirang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito nagpamalas sa iyong Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kaluguran mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kainisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Purihin si Yesu Kristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at nagtagumpay. Pagkabuhay, ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntot ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaniningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami ay sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo ay inihain na pamaskong maamong tupa,
Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi naman alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa santabi. Pumasok din na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang saan sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, sa pananampalataya, may magandang balita. Si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng Kwaresma bilang paghahanda sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, dumating na po tayo sa pinaka-rurok o climax ng kwento. At ito ay ang ginawa ng Diyos kay Hesukristo na siya ay muling buhayin.
Meron po tayong buong Easter season na po. Halos 50 araw din para patuloy araw-araw nating pagnilayan ang napakalalim na misteryo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya po sana pagkatapos ng Easter Sunday, huwag naman basta kalimutan na merong Easter season. Easter season. Hanggang yan po ay umabot tayo sa Pentecostes. Kasi kung minsan po pagkatapos ng salubong at Easter Sunday, wala na. Season po ang Easter. Season ang Easter. At napakagandang paalaala ang katapusan ng Ebanghelyo ngayon. Sabi po nila, hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Yung mga alagad hindi nakaunawa, tayo ba naman? Dapat aminin natin na kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo para patuloy nating maunawaan ano ba itong muling pagkabuhay ni Jesus. Mag-aalay po ako sa inyo ng ilang simpleng pagninilay. Ang una po, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ayon kay San Pedro sa unang pagbasa ay patunay na ang Diyos desidido na tayo ay iligtas sa kasalanan at kamatayan. Desidido po talaga ang Diyos. Kahit na ano ang gawin ng tao na balakid para hadlangan ang kabutihan ng Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa ating pagtataksil, ang Diyos hindi sumusuko. Tayo nga madaling sumuko Pag meron tayong kaibigan, makakaaway, sasabihin natin, sige nga, bigyan ko pa to ng isang pagkakataon. Pag nakadalawa na, sasabihin natin, nakaka-strike 2 ka na, ha? Hanggang 3 ka lang, ha? Pag 3 na, tama na. Di na kita kikilalanin. Ganyan tayo Matuos at suko. Pati nga sa asawa, ginagawa Kakaawa nga, pati ang mga anak, minsan ginagawa sa mga magulang. Pero ang Diyos hindi. Kahit nasasaktan siya, ang nananaig pa rin ay ililigtas ko sila. Ang kanyang pag-ibig ay laging nananaig laban sa sakit na dinudulot natin sa kanya. At ito na nga, ang isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Diyos na naging tao, walang ginawang masama, sabi ni San Pedro sa unang pagbasa. Puro kabutihan. Anong ginawa nila? Isinakdal. Gumawa ng fake news para siya maisakdal. Pinatay nila siya. Sa tingin nila, talo na si Jesus. Talo na ang Diyos. At nung nilibing, nilagyan ng malaking bato para hindi na makalabas sa libingan. Pero ang Diyos hindi susuko. Tuloy-tuloy. At ang pinatay ng tao ay binuhay ng Diyos. Pero hindi buhay na bumalik lang siya sa katawan natin. Hindi po, kakaiba. Ano yun? Muling umakyat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi yung katawang tao na namatay tapos, di ba minsan,
yung mga nagkokoma, tapos nagigising ulit. Hindi po ganun. Kasi yun, yung comatose na gumising ulit, darating ang panahon, mamamatay ulit. Si Kristo muling nabuhay, yung kanyang katawan ay punong-puno, pinuno, charged. Kung tayo nag-charge ng cellphone, ito charged by the presence of God. Ang hirap pong ma-imagine, isang katawang tao na Diyos. Diyos ang laman, kaya hindi na siya mamamatay. Hindi na mababahiran ng pagdurusa. Buhay na walang hanggan. Yan ang ginanti ng Diyos sa ating kasamaan. Kaya magalak tayo. Yan ang ating patunguhan, matulad kay Jesus. Mga magulang, mga ninong at ninang ng mga maraming bibinyagan, sana po ito ang pananampalataya na ipasa natin sa ating mga anak, apo at inaanak. Ang matinding pag-ibig ng Diyos sa muling pagkabuhay ni Kristo. Love prevails. Love will triumph. And not just any form of love, divine love. Divine love will triumph. Ang tanong po, kung ang Diyos masigasig na mahalin at iligtas tayo, masigasig pa rin tayo na tumugon sa Diyos. Yan no po. At yan ang nagdadala sa akin sa ikalawang punto. Sa Ebanghelyo, tatlong alagad ang nakakita na ang libingan ni Jesus ay wala ng laman. Si Maria Magdalena, ang interpretasyon niya, ninakaw ang katawan ni Jesus. Dumating si Simon Pedro, pumasok, nakita, ewan, anong reaksyon niya? Pumasok ang alagad na minamahal ni Jesus, si San Juan. Nakita, walang naman ang libingan. At nakita niya ang mga tela na nagbalot sa katawan ni Jesus, pati yung tela na nagbalot ng ulo ni Jesus, nakabukod at nakatupi. Sabi sa Ebanghelyo, nakita ng alagad ni Jesus na minamahal yun, at naniwala siya. May kanya-kanyang oras. Si Maria Magdalena, makikita niya si Jesus na muling nabuhay. Akala pa nga niya, hardinero. Pero doon siya maniniwala. Si Simon Pedro, later on, maniniwala. Pero yung alagad na minamahal, agad-agad naniwala. Napakabait ng Diyos. Ginagalang ang bawat isa. Merong medyo mabagal-bagal, merong mabilis-bilis, merong suspityoso, merong kailangan ng harapan na pagpapakita. Mabait ang Diyos. Pero ang mahalaga po, kapag nagpakita ang Diyos sa mga misteryosong pamamaraan ng kanyang presensya, maniwala po tayo. Yung alagad na minamahal ni Jesus, ang nakita niya, walang laman ang puntod. At yung tela na nakabalot sa ulo, nakatupi. Kaya ako po, pag nakakakita ako ng mga tuwalya, t-shirt, na nakatupi, sasabihin ko sa sarili ko, wow,
may buhay dito. Hindi ito kagagawa ng patay. May buhay na tao dito. Nandito si Kristo na buhay. Sa pamamagitan ng mga naglalaba, nagpaplansya, nagtutupi ng mga damit. Si Kristo muling nabuhay. Nagpakilala sa mga alagad. Sa barbecue, naghanda siya ng uling at sabi sa mga alagad, meron ba kayo diyang huling isda? Kainin natin. Nabuksan ang mata nila. Si Kristo, kapiling natin. Kapag may nag-aalay ng pagkain sa nagugutom, kapag merong namamalimos, at sa halip na itaboy natin, may nagbibigay ng biskuit, pagising tayo. Si Kristo ay nabuhay sa mga simpleng pamamaraan. Nagpapakita siya. Maniniwala ba tayo? Huwag tayo maghintay ng mga engrande. Kung titignan po natin ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang pagpapakita ay simpleng-simple. Yung dalawang alagad na ang sasama ng loob naglalakad, paano nila nakilala si Jesus? Parang usyoso. Dumating. Anong pinag-uusapan ninyo? Ayun. Baka yung mga nag-uusyoso sa inyo, baka si Jesus yan. Malay nyo. Ibukas ang mata ng pananampalataya. At panghuli po, pagkatapos po nitong humilya, ating sasariwain ang ating pangako sa binyag. Sabi po ni San Pablo, tayong mga bininyagan ay namatay na. Inilibing tayo kasama ni Jesus. Yung lumang pagkatao, yung kasalanan, yung makasalanang tao ay namatay na kasama ni Jesus. Pero si Jesus ay muling nabuhay at tayo ay isinama niya. Bagong tao, bagong pagkatao, bagong buhay. At yan ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng binyag. Kaya nga sa binyag, ano ang sabi ni San Pablo? Sa binyag, tayo ay patay na sa kasalanan at buhay para sa Diyos. Patay sa kasalanan, buhay para sa Diyos. Ulitin nga natin, patay sa kasalanan, buhay para sa Diyos. Nakalulungkot po, ano ba ang iniisip ng mga tao tungkol sa binyag? Pag magpapabinyag, ang inaasikaso, saan ba ang reception? Saan ba murang catering? Yan muna ang inaasikaso. Ilang ninong ba? 4 na po para maraming regalo. Ayan. At ang mga kinukuhang ninong, yung mga sikat, na hindi naman dapat tularan ng mga bata. Sikat nga, mayaman nga, pero corrupt. Hindi ganyan ang binyag. Ang binyag ay patay sa kasalanan, buhay sa Diyos. At ang kukunin ninyong mga ninong, buhay sa korupsyon. Ang binyag, hindi tuloy natatanggap yung biyaya. Nagbinyag nga ako minsan, nakita ko yung nanay, dalagita pa. Sabi ko, nagchuchewing gum, karga yung anak niya. Sabi ko, nasaan ang tatay ng bata? Bakit po? Kailangan pa ba dito?
Ikaw ay binyag ng anak ninyo eh. Maganda nandito siya. Hindi na po pwede. Bakit? Lasing na po. Yan ang binyag. Lasingan. Ano ang binyag? Patay sa kasalanan, buhay sa Diyos. Hindi na basta buhay tao, kundi buhay na makadiyos. Sa binyag binabahagi sa atin ni Jesus ang kanyang muling pagkabuhay. Tatapusin ko na po ito. Baka magalit na kayo. Di, magsasariwa tayo ng pangako sa binyag. Seryosohin po natin, mula sa puso. Huwag sayangin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag sayangin ang tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Bawat isa maging buhay na saksi na tunay ngang nabuhay na maguli si Jesus. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo rin binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Kaya ngayon, taimtim natin sariwain ang ating mga pangako sa binyag, na itatakwil ang kasalanan at mabubuhay para sa Diyos. Para kayo makapabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil po namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay bumaling tayo sa ating pananampalataya. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Diyos Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig ng Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong tugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikipaka laban sa kahirapan at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo, at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, ang Birhen del Pilar, kaysa ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Thank you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Happy Easter po sa inyong lahat. Si Esther sa Ating palakpakan si Kristong muling nabuhay. Pasalamat po sa ating mahal na kardinal sa kanyang pangunguna sa misa ngayong umaga po ito. Ating palakpakan ating mahal na kardinal. Pasalamat din po sa lahat ng nakisa, lumahok, tumulong sa ating makabuluhan at punong-puno ng biyaya na pagdiriwan ng Semana Santa, ang ating pong steering committee plus 3 clusters, sa ating Parish Pastoral Council, sa ating pong LGU, at iba't ibang departamento ng ating local government, hanggang sa barangay, kapulisan, medics, marami pa pong iba sa mga civic organizations na tumulong po. Ganun po sa mga individual na tumulong financially para maipagdiwang po natin itong ating Semana Santa sa taong ito. Sa inyo po, maraming salamat at patuloy nawang mabuhay si Jesus sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating lipunan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Magsiyuko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, naway tanggapin ninyo ang lahat ng mabubuting bagay na bunga at kaloob ng dakilang misteryong ito, upang sa pakikinabang ninyo sa mga pagpapalang ito ay maging matatag kayo sa pananampalataya at maipahayag din ninyo sa inyong kapwa ang mabuting balita ng kaligtasan alang-alang kay Kristo ating Panginoon. Amen. Pagpalain kayo
ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat. Hallelujah.